Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kontrobersyal na insidente ang pumutok kamakailan kaugnay ng umano'y lihim na plano ni General Torre at ng kanyang mga tauhan na makapasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Natuklasan ng isang malalim na butas sa loob ng nasabing compound na balak sanang gamitin para makuha ang mga sinasabing tagong yaman ng kilalang pastor o ng kontrobersyal na pastor na ito. Ayon sa mga ulat, nahuli ang mga tauhan ng KOJC ang naghuhukay ng butas bago pa man may sakatuparan ng balak na pagpasok sa simbahan. Agad umanong kinabahan si General Torre nang malaman ang pagkakatuklas ng kanilang plano kaya't sinubukan nilang takpan ang butas upang maitago ang ebidensya. Inaasahang magsasampa ng kaso ang kampo ni Kibuloy laban kay General Torre at sa iba pang mga sangkot. Ayon sa KOJC, ang naturang paghuhukay ay malinaw na paglabag sa kanilang karapatan at seguridad at patunay umano na may mga grupong naisirain ng kanilang organisasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin kung sino ang mga kasabwat ni General Torre at kung ano ang tunay na motibo sa ilikod ng kanilang balak. Mariing itinanggi naman ni Torre ang mga paratang at sinabing wala siyang kinalaman sa nasabing operasyon. Patuloy na binabantayan ng mga tagasunod ni Kibuloy ang sitwasyon habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad kaugnay sa mga insidente. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Kakain sila ng pulburon, di ba? Iniisa-isa yan. Si Lagdameo, yaang si Daza, yaang si Marcos Jr. sila daw, at saka itong si Tony Boy Florendo. Tama ba? Okay, basta yun ho yun. Kalimutan natin yung pangalan. Basta yun ho yun, no? Inisa-isa nitong si Ma'am Cathy Binag, yung mga kajaming nitong si Marcos Jr. Noon nung lumabas yung si Cathy Binag, anong nangyari? Anong biglang binalita ng media? Alice Goo, nakatakas via backdoor. Oh. Natabunan yung issue nitong si Cathy Binag. Ganyan ho sila ngayon. No, imbis na at i-address ho nila yung mga issue na kailangan talaga ng kasagutan ng sambayan ng Pilipino, ipapabalik-balik ho nila yung issue na yan ni Alice Goo. Kaya wag ho kayong magpaloko dahil ano ho yan, taktika ho yan ng administrasyon ni Bangag. Ito na naman mga kababayan. Alice Goo, namataan sa Malaysia versus KOJC invasion. Di ba? Di ba mga kababayan, noong kinubkob na ng mga kapulisan na to dahil marami yung nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit ginagawa ng administrasyon ni Bangag ito sa mga miyembro ng KOJC. Ayun, ha? Si Alice Goo nakita daw sa Malaysia. At ito ang matindi dito mga kababayan, dahil merong code blue issue kahapon at yaang Senate probe in Davao on PNP abuses, bigla ho nila natagpuan. Dahil sigurado, kailan ba iuuwi yan si Alice Goo? Sa Friday. Makakauwi siya sa Friday after tomorrow. Kasi yung hearing nitong si Senator Bato de la Rosa para ilabas sa buong sambayan ng Pilipino ang mga kalukuhang pinaggagawa ng PNP dyan sa KOJC compound, kailangan nung sapawan yan ng panibagong issue na kung saan yung mga utok-utong Pilipino, mabilis nilang masasakyan. Mga tamad ho talaga yung mga Pilipino. Yung tipong issue na kailangan pag-isipan, ayaw ho nila yon. Basta gusto nila yung makapag-react lang sila sa isang araw, okay na sila dyan. Again, hindi ho yan intended sa mga viewer natin dito sa PH Update dahil hindi naman ho kayo magsasubscribe dito kung ganun lang naman ho yun mga kababayan.
Wala ho tayong magagawa, mga tamad ang mga Pilipino, gusto ho nila yung mga issue na singbabaw nitong si Marcos Jr. Pero yung issue ng kagaya ng pang-aabuso sa mga karapatang pantao ng mga kababayan natin diyan sa KOJC, naku po, hindi nila papansinin 'yan. Eto na ho mga kababayan, ha, commentary ako kayo diyan sa post na 'yan ni Sir Jason kaninang umaga pa ho natin naobserbahan yang ano na 'yan, yang, sinabi nitong si Sir Jason Sa na talagang 'yan ho ang nangyayari. Hangga't ho hindi natapos itong administrasyon na 'to, yang si Alice Go, maya't maya nasa television ho 'yan, nasa balita ho 'yan. Kunyari nilagnat nitong si Marcos Jr. para hindi pag-usapan yung lagnat ni Marcos Jr., baka ibalita nila, ayan, Alice Go, buntis na. Pero hindi ho siya buntis, Halimbawa lang ho yun, para yung mga kababayan natin maging okupado sa issue nitong si Alice Go. Yun ho yun, mga kababayan. Eto ho, dumako ho tayo ngayon dito kay Ma'am, Del Rey, ayan. Kasi ho, ang problema ho dito, madam, kahit paano niyo ho pagtakpan ng kasinungalingan, lalabas ang katotohanan. Yan ho yan, mga kababayan. Eto kasi nung una, pilit ho nilang dini-deny, no? Kasi walang ano diyan, walang nangyayaring ganyan. 'Di ba? Ang mga ipinapasok namin diyan, kailangan yan para sa pagse-serve ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga barena, grinder, pang-drill, hagdan, lahat ho yan, kasangkapan. Pakinggan ho ninyo ito, mga kababayan. Ito talaga si Ma'am Delaray, oo. Right now, yun ang Oh, allegations ng aming Attorney Torion at yun din ang gusto nating Regional Director na kanyang patunayan. Kasi ang pinalabas naman niya is mga photos. Ito. Dahil photos ang binibida nitong si Ma'am Delaray, ito, panuorin ho natin itong video, syempre, di ba? Galing kung ano yan, SMNI News, video. Ayan, video. Ano, madam? So, ano hong masasabi nyo dyan? Yung mga instrumentong ginagamit ho ninyo, at sinabi naman ho ng mga taga-KOJC, talagang basement yan ng Jose Maria College. Basement, yan ho yung basement. Ito pa ho matindi dito, mga kababayan. Sige, lakad. Ayan ho. Ba't parang familiar yung butas? Ano, Photoshop pa rin, ganon? Ba't parang familiar yung butas? Teka. Parang may mali ho dito, may mali dito. Teka lang, mga kababayan, ha? Meron lang ho tayong napansin. Mabilisan lang ho ito. Ayan. Ito, ninoloko tayo nito, Ayan ho, nakikita nyo ho ba itong sa Gedli? Itong hagdan na to. Itong hagdan na to, hindi ho ba kamukha ng hagdan na to? Nakikita nyo ho ba yung nasa kanan ng screen? Itong hagdan na to, hindi ho ba kamukha ng hagdan na to? Paano nyo pa sasabing Photoshop yan? Pati ba naman yung mga hagdan, ibang klase ho talaga tong ano na to, administrasyon na to. Pakasinungaling. Asa si Torre? Yan, gusto ko nandiyan ka, Torre, pati ho yung mga lubid. Ayan na nga ba sinasabi natin? Pati ho yung mga lubid. Pati yung pagkabuhol ng lubid. Ay, nako. Ito, tuloy. Hindi. Lagay muna natin sa hagdan para makita ng mga kababayan natin yung pagkakaparehas. Yung bakit. Doon ho tayo sa bakit. Yung bakit na yan, makikita nyo yung bakit na yan, nandito ho yung bakit na yan. Lahat na kumpleto sa Ricardo, siya nga, di ba? Sige po. Lakad. Para makita ng mga kababayan ho natin. Pero ang matindi ho dito, itong hagdan, hindi ho nila pwedeng pasinungalingan to. Yan ang hagdan, identical ho siya dito sa hagdan na nasa kanang picture na linabas nitong si Atty. Torion. Ngayon, paano nating sasabing Photoshop yan na anong tawag ni Brothers Traveler Bending? Tawag niya dito kay Torre, Bending. Binansagan na duwending itim nitong si Brothers. Yaang. Tuloy natin.
Naku po, pati ho yung pagkabutas, pati yung dimension ng butas, nagko-corroborate doon sa nagtutugma doon sa mga ilinabas na larawan itong si Atty. Torion. Paano ba yan? Tayo ho, hirap na hirap na ho tayo dito. Paano palulusot dito si Bending? Ngayon, alam nyo na bakit pinupusito nila yung, alam nyo saan nilalagay yung graba? Sa bag, linagay yun. Yung simento, ilinagay ho sa box ng pagkain. Tingnan nyo, kaloko itong mga tao. Ito, panoorin mo natin itong pinaka-latest na report dyan sa KOJC. Nakalito ko, ibang klase yun. Dahil napuna ho sila, nandoon sa box yung mga graba, ginawa ho nila, tinimingan ho nila nung magpipray na itong mga KOJC member. Mabilis! Mabilis ho sila para ho sila mabibilis. Ito, panoorin mo natin. Yun, ito na ho mga May kababayan. Emerald Gate kung saan Naku ka-partner bago po, ayan, lang oh. ito before mag-alas 7 ay meron nga nangyari dito sa Emerald Gate kung saan may mga Teka lang, lagay ko lang ho yung pagmumukha ni Torre dito sa kabila para makita niya yung mga kasino. komusyon sa pagitan ng itong kapulisan at Grabe ng naman yan. KOJC workers. Ang dahilan ng komusyon dito is yung nag-i-inspect kasi itong ating security guard sa mga pumapasok na mga gamit ng mga pulis at Okay. mga KOJC missionary. Pero ang nangyari kasi, Tingnan nyo kung kaloko itong mga polis dito. Ilalagay nyo nila sa spring, yung box ng mineral water, yung mga graba. Tingnan nyo kaloko. Ay, di ho matutuyo yan kahit anong gawin nyo dyan. Gamitin nyo na yung pinakamagandang simento dyan. Isang araw, pagka pinuntahan yan, makikita yung difference ng mga bagong simento at lumang simento. Di nyo maluloko yan. Wala na, tapos na yung oras nyo. Titik-tikin lang yan, makikita na bago yung buhos. Tuloy. meron even before that, meron kasi kami Ang mga pulis, ang dating parang sila naging kawatan eh. Ano nangyayari dito sa ating PNP? Pero tama yung sinabi nung isang nagkomento. Ang problema ho talaga, yung naging dito, problema, yung mga leader, yung nasa taas. No? Ano ho tayo doon? Kasi nung kay Senator Bato de la Rosa, kaso yung talagang structure ganun ho talaga. At susunod sila kay Commander-in-Chief. Kahit ano pa hong gawin natin sa structure, pagka kay Commander-in-Chief, yung last say, kung ano gagawin ng mga kumag na yan, wala ho talaga tayong magagawa. Kahit na-restructure natin, kung under pa rin sa executive, wala pa rin ho. Ganun at ganun din ho kalalabasan. Kaya tama rin ho yung na ayusin na lang kung sino yung mga nakaupo. No? Ayusin na lang kung sino yung mga nakaupo at magkaroon ng mga mechanism yung PNP. Ay, sa bagay, kung mechanism din ng PNP, di rin sila makakapalag kung ang si Marcos Jr. pa rin yung merong last say, di ba? Nasaan na yung mga yung mga human rights, yung mga nasa loob ng PNP na ang tawag doon, yung police, yung mga nagpupulis dito sa mga pulis na to, kumbaga yung mga nagbabantay. Yung mga iyas ba tawag doon, nakalimutan ho natin. Pero merong ganun pwedeng ireklamo yung mga pulis na yan. kaming napansin na isang box na kung saan merong tape, packaging tape na kung saan ay isang hindi siya hindi maayos yung pagkakalagay. Kumbaga, ginanon lang siya, binalot siya. Halika kayo ngayon, gusto nyo takpan yung butas. Ang laman ho ng mga mineral water box, simento. At hindi yun yung original. And then, nakalampas siya. So, nagkaroon na kami ng hinala that there is something inside the box. Tapos, after a few minutes, eto na, sunod-sunod na pumasok ang mga policeman na naka-fatigue, mga SAP troopers, kung saan ang dami-dami nilang pumasok at ang bawat isa sa kanila ay may bitbit na box. Doon sa loob ng box, syempre kailangan namin i-inspect, kailangan inspect ang security natin. Mineral water ang box. At may mineral water talagang nasa loob. Pero nung isa-isang tinanggal ng ating security ang mga tubig,
up to the bottom, doon pala nakakonceal, nakatago yung 2 plastic bag ng semento. Hoy, Tore, ano na? Apurado ka na dyan, ah. Ngayon di na mga drilling equipment pinapasok. Mga kababayan, pinapasok na ho nitong si Tore, mga grabats yun. Ayan. Na kung saan ay itinago sa ilalim ng mga bote ng mineral water. And just imagine, ilang boxes Yung mineral water ho, para yun sa sa halo. 'Di ba kailangan 'yan? Kailangan ng tubig, kailangan ng simento, kailangan ng graba, kailangan ng buhangin. Kaya madami-dami pa ho silang ipapasok diyan. Base doon sa dimension ng hukay na ginawa nila, naku po, madami-daming mga ng mga buhangin na kailangan diyan, tsaka graba. O bakal kailangan din. Di naman ho ninyo pwedeng hindi lagyan ng bakal yan. Tinanggal nyo bakal eh. Yung structural integrity ng Jose Maria Calles. Ako po. yung pumasok doon sa KOJC compound, dito sa KOJC compound, at dumiretso ito sa basement. Nagkaroon ng commotion, Almar, nagkaroon ng commotion dito kasi nagre-resist sila sa inspection, which is kung wala na may tinatago, bakit sila magre-resist? Tapos meron pa nagkaroon ng habulan kasi bakit yung isang police personnel, takbo siya nagtakbo. He refused to show kung ano yung laman ng box na dala niya. And ang nakita ko lang sa ibabaw is yung meron siyang bread, merong pagkain. Tapos yung sa pagpipilitan ng mga worker, itinakbo niya doon siya lumusot sa may second canopy ng katedral kasi nga hindi namin palagpasin dito sa Emerald Gate hanggat hindi niya pinapa-inspect ang dala-dala niyang box. So yun, partner Almar. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na kaganapan. Pakinggan naman ho natin ang mga punto de vista ng mga anchor ng SMNI kaugnay dito sa mga kalokohan ng mga pulis na to. Ito mga kababayan. Meron lang sana akong Si Ma'am Hana. babasahing statement na inilabas ng City Government of Davao. Hindi naman talaga lihitimo yung ginagawa nila dito, Almar. Correct. Tsaka meron na po ba kayong nakuhang impormasyon, Kapartner Hana, tungkol dun sa mga graba, buhangin, tsaka semento, kung saan nila yun dinala? Saan ba yun? Sa basement ba yun or dun sa cathedral nila ginawa yung, kumbaga, dun sila nagbuhos? Kung saan sila nagbuhos pala? Pinasok nila sa cathedral, pero nung I'm not just sure for now kung nakarating na ba doon sa basement ng JMC, but there are many ways for them para gawin yon kasi nakikita naman namin may naka-paper bag, napupunta doon sa so discarded na lang kung paano nila ipupusit yon, pero nakapasok na sa compound natin, Almar. Talaga gawain ng kriminal. No, ang galing ho nitong pulis natin, no, ang galing ho nilang gumawa ng illegal ngayong mga panahon na to. Napakahusay ho nilang paikutan, palusutan yung mga tamang proseso. Imagine, para hindi umabot, para hindi mascan doon sa scanner ng KOJC, ang gagawin ho nila, tsetsempo ho sila pag nananalangin yung mga membro. Doon ho sila magmamadaling pumasok. Diba ang gagaling ho? Maklase talaga, oh. Kapartner Hana, si Troy. Kanina nga may lumabas na, or I don't know kung napanood nyo, but there was a video that was shared for the Motherland na I believe na hawak yun na account ni Lugando Sasot, if you're familiar with that. Can we show it sa ating production team? Yun ako. Tore. Basement ko yan. Ang Jose Maria. Tore.
Okay? O ayan. I believe this video is masasabi po natin na parang record-breaking kasi it answers the challenge posed by General Torre to Attorney Torion na mag-provide ng ebidensya na may ginagawa silang hukay diyan sa basement ng JMC. Kung maalala lang natin, kapartner Hana, nabanggit nga ni Torre na patunayan daw na may ginagawa silang hukay sa JMC kung saan sinagot naman ito ni Torion, according to Attorney Torion, na paano natin may pakita yung ilalim ng JMC kung sila mismo ay withhold yung mismong evidence kung saan ang mga media, ang mga taga KOJC ay hindi naman pinapapasok dyan sa basement ng JMC. Ano ba? Hindi, tingin ho natin dito, actually hindi lang ho yan dahil hindi lang yan dahil magkakaroon ng investigasyon diyan sa Biyernes diyan. Sa tingin ho natin matatapos na itong dilubyong dinaranas ng mga kababayan natin diyan sa Davao. Matatapos na pansamantala kasi di pa rin titigil yung mga bangag na yan eh. Talagang pagpapatuloy ho nila yung panggigipit na yan sa mga kababayan nating miyembro ng KOJC. Itutuloy-tuloy lang ho nila yan. May reaction na ba dito ang ating kampo ng KOJC or at least from the legal team kay Attorney Torion? Yes, Troy, sinagot kanina yan ni Attorney Torion, at sabi niya talagang isang patunay itong video na ito na hindi fabricated yung sinasabi ng ating legal team, yung mga pictures sa pinost ni Attorney Torion for the past few days na palaki na itong ginagawa nilang butas dyan sa basement, yung paghuhukay nila sa basement ng JMC, at gaya ng sinasabi na yung nire-raise na issue nating mga abogado ay kawawa yung structural integrity ng JMC kapag ay ipaalam po sa inyong lahat, sa lahat po ng nais na lumabas at magsalita, nandito po siyempre ang Senado para sa inyo, pero hindi po at the expense ng pera ng taong bayan. Hindi na po natin sasayangin pa ang resources ng taong bayan na magtitinig pa po tayo dito, paulit-ulit lang naman ang maririnig natin. Pero siyempre, hindi po natin iniisang tabi ang mga reklamo nito. Tayo po ay naglinang, hindi po ako, kasama po ang mga naging panauhin nating mga abogado at kasama po ang ating mga abogado rin. Tayo po ay nakapaglinang ng mga panukala para sagutin po. Ito na po yung magiging panangga. Ito na po ang magiging shield ng mga gustong magsalita, yung mga gustong magreklamo sa ngayon. Ito na po ang magiging sandigan ninyo kung ito po ay magiging batas. Ang ibig pong sabihin, nakuha na po ng komite na ito ang gusto namin. Ano po ba ang gusto namin? Ang amin pong mandato ay gumawa ng panukalang batas para maging batas. Hindi po kami para maging husgado. Hindi po ako huwes. At wala pong huwes dito sa komite na ito. Wala po kaming sinasabi dito na siya ang guilty. Kaya yung mga bumabatikos po dito sa komite na ito na kami daw, ginawa na namin guilty si ganito, guilty si ganon. Wala po kaming sinabing ganon. Kami po ay gumawa ng mga batas. Panukalang batas. At ito po, siyempre, pinagpapasalamat po natin sa mga abogado na nag-research, nagsunog ng mga kilay, at ito po ay na-file na. Ito po ang Senate Bill number 2777. Ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa. Kasama po ang kamatayan. Yan, hindi pa nga po natin yan na isusulong pa yung death penalty. Pero ito po ay naandun na sa dating batas. Pero hindi lang po ito inaakibat sa mga medyo meron pong diskriminasyon. Pagdating sa lalaki, wala pong ganito. Ito po, binabago natin. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa kasama ang kamatayan laban sa sexual assault sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kasalukuyang Anti-Rape Law of 1997. Layunin po nito na tiyaking hindi lang mas malakas ang ating mga batas, kung hindi mas gender responsive. Dahil parehas pong lalaki at babae ang biktima ng sexual assault. Kasama na po dito, siyempre po, ang ating pong ginagalang na mga LGBTQ
Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang reclusion perpetua hanggang kamatayan ay ipapataw kung ang rape ay ginawa na gamit ang deadly weapon o ginawa ng dalawa o higit pang tao. Ang biktima ay nasiraan ng bait dahil sa nangyaring rape. May homicide na nangyari sa pagtangkang rape. Ang rape ay ginawa kasama ang aggravating o qualifying circumstances sa artikulo. Yan po yung isang panukalang batas na atin pong nalinang. Ito po yung nasilip natin, na research po ng mga abogado na itong batas na ito medyo obsolete na po. Hindi po siya gender responsive. Kaya ito po ay palalakasin natin yung batas na ito para makinabang po dito ang mga biktima ng maging lalaki man o babae o LGBTQ. Ang Senate Bill number 2778, ang panukalang ito naman po ay may layuning i-professionalize ang talent management industry. Isa sa mga probisyon ng Senate Bill 2778 ay ang pag-require ng lisensya na epektibo ng 1 taon para sa talent management outfits galing sa Department of Labor and Employment. Hindi na po pwede, ibig pong sabihin, yung wala naman po tayong dinidiscriminate. Ang gusto lamang po natin, mawala na yung practice na yung mga nagiging talent manager o yung mga nagiging talent scouts po, hindi naman po nagkaroon ng tamang edukasyon man lang o seminar man lang kung paano po maging manager o maging handler. Hindi po pwede yung pinabili lang ng suka, magiging talent manager na ho o magiging talent coordinator. Hindi na po pwede yan dahil doon po nag-uumpisa. Doon po sa aming industriya, doon po nag-uumpisa lahat ang mga malulungkot na ganap patungkol sa sexual harassment and abuse. Sa ilalim po nito, maaaring mga siwa o magmay-ari ang mga media network ng talent management company. Ngunit, ang kumpanya ay ituturing na separate and independent entity. Ang media network rin po ay mananagot na magbayad ng danyos kung ang talent manager, kung saan ito may kontrata, regular employee man siya o hindi, ay na-convict ng rape, sexual assault, sexual harassment, o violence. Ibig pong sabihin, meron na pong obligasyon ang media network po na mananagot din po sila na magbayad ng danyos. Opo. Hindi po pwede na wala pong damages. Hindi po pwede na ang media network ay hindi po wala silang parte. Kung yung pong inireklamo ay makonvict. Ito po, Senate, ito po yung pangatlo. Senate Bill number 2810. Ang panukalang ito ay naglalayong taasan ang mga multa sa mga lalabag sa sinasaad ng Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Ito po binasa ko, napakaganda po ng batas na ito. Habang binabasa ko po ito, ako ay talagang wala naman po akong ibig sabihin, pero napakalapit nito sa mga katuruan sa Islam, yung distansya, bawal mo nang tingnan, bawal mo hawakan. Nakakatuwa lang po, ay iniimbita ko po ang mga taong bayan natin. Basahin niyo po ito. Talagang, ito, kailangan po nating malaman ito dahil bawal na po si Casanova ngayon. Alam niyo, yung may mga naging practice po. Hindi lang po ito practice ng mga kalalakihan, pati po ang kababaihan, meron na po talagang nakasanayan. Dahil sa, alam niyo, ang henerasyon natin, iba't iba umiikot ang henerasyon. Ang henerasyon ngayon, iba na sa henerasyon namin. Marami doon sa henerasyon namin na hindi mo na pwedeng gawin ngayon. Dahil lalabag ka na rito sa batas na ito. Kaya dapat po magkaroon tayo ng malawakang pagpapaliwanag dito sa batas na ito. Ito po ay tugon natin sa mga pahayag at patotoo na hindi iniinda ng mga kumpanya ang maliliit na halaga ng multa na nakasaad sa ating kasalukuyang batas. Nagdagdag din po tayo ng exemplary damages mula sa mga employer kung magkakaroon ng conviction sa mga nakasuhan ng harassment sa lugar ng trabaho. Kasalukuyan po ay binubusisi rin po namin ang posibilidad ng pagpapataw ng danyos sa mga employer ayon sa law on torts. Bukod po rito, patuloy ang aming pakikiugnayan sa kagawaran ng hustisya
upang mapag-aralan po ang maaaring pagbabago sa ating revised penal code na nabuo pa noong 1930s. Gayun din po sa ating family code of 1988. Ito po yung sinasabi ng maraming kababayan natin, bakit na po tayo napunta na dito sa revised penal code at sa family code. Alam niyo po, hindi po tayo pwedeng pagka nababanggit itong mga code nito, hindi po natin to pwedeng isawalang bahala. Dahil ito pong mga code nito, ito po ay dito pa rin nagbabase ang ating mga huwes. Kung ito po ay ginawa pa noong 1930s, may goodness naman, mag 100 years na po ito, ilang taon na lang, siguro naman obvious naman po na dapat na po natin ito talagang bisitahin muli. At yung mga nakasaad po dito, pag-retire rin na po natin. Gumawa na po tayo ng mga bagong penal code at family code. Natutugma po yan sa panahon natin ngayon. Alam nyo, nakakatawang isipin na pinagtatalunan ito hanggang sa ngayon kung kailan babaguhin ito. Pambihira naman, no? Gustong-gusto natin umusad pero ang tagal natin magbago. Pero maganda naman ang balita dahil ang sabi po ng DOJ, nung kausap natin sila, meron na pong mga hakbang para itong mga code na ito makasabay na po sa panahon ngayon. Nakakalungkot pong isipin pero naniniwala po ako na nakapag-commit sa atin ang DOJ na makikipagtulungan po sa ating opisina para magawa po natin ng pinakamabilis na ito pong mga code na ito ay mabago. At siyempre po naman, bilang panghuli, tayo po ay nagpapasalamat din sa Office of the Court Administrator po ito ng Supreme Court sapagkat napag-usapan din po natin ng pagdinig na pag-aaralan po nila na magkaroon ng korte. Particular po natatalakay sa mga kaso ng sexual harassment tuon po sa workplace. Yung